ito, alamin natin ang mga kaganapan sa Palasyo ng Malacanang at sa presidency ng bansa. Mula kay Elena Luna, live. Maraming salamat, Princess. Kasama tayo ni Pangulong Aquino kanina lamang sa pag-iikot niya sa Maynila. Dalawang bagay ang ginawa ng Pangulo. Una ay binisita niya ang pumping station sa Binondo, Maynila. Pangalawa ay nakiisa siya sa Filipino-Chinese community sa paglulunsad ng isang bagong mall. Itinuturing ni Pangulong Aquino na bagong kabanata sa kasaysayan ng Binondo ang pagtatayo ng bagong mall sa Reyna Regente Street, Binondo, Manila. Sa grand launching ng Lucky Chinatown Mall, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng Binondo sa naging ng mga kilalang negosyanteng Filipino-Chinese ngayon. Today we stand in an enclave that in more than 400 years of its existence has taken an important role in forming both the identity of many Chinese Filipinos and the cultural identity of our country. In the early 1600s, it was the people of Binondo who watched a young boy by the name of Lorenzo Ruiz grow up into a fine young man and eventually into a saint that would inspire Filipinos for centuries to come. It was in the iconic Binondo Church, just a few blocks away, where Andres Bonifacio, whose sesquicentennial we will be marking next year, married his wife, Gregoria de Jesus. And of course, it was also in Binondo where the success stories of many of our taipans began taking shape. This was where they learned the difficult lessons of business. This was where they found their first successes and made their first fortunes. This is where they planted the seeds of empires whose names all Filipinos can recognize. Their success has always led me to believe that if you could make it here, indeed, you could make it anywhere. Layo ng pagpapatayo ng mall na ito na tulungan ang turismo ng Binondo. Isang tampok sa mall ang Heritage Museum. Sinisikap nitong buhayin muli ang kasaysayan at konsepto ng Chinatown na matatagpuan sa anumang sulok ng mundo. Sa pagtulong sa turismo, tutulungan din ito ang ekonomiya ng bansa. Magbibigay din ito ng trabaho sa maraming Pilipino. Many of us have seen Binondo through the years as a place of small, quaint, family-owned shops. But what we are witnessing today is yet another transformation of one of our cultural pillars, a new chapter in Binondo's story. Consider how much the real estate in this part of Manila must be. It is indeed a welcome surprise to see a 108,000 square meter mall being built here, not to mention a museum, a 2,400 square meter supermarket, and finally, a parking facility that can accommodate at least 1,000 cars. I am told this project cost a total of 7 billion pesos and is expected to give rise to 4,000 new jobs. It is comforting to have renowned companies like Mega World affirm their confidence in our country not just through words but in the form of pesos and centavos. We know that companies don't simply decide to spend 7 billion pesos on a project. They do their homework. They know that they can build a successful mall here because there is a market for it. A market that has the capacity to patronize the mall. And this is something that several businesses from here and around the world are realizing. Doing business is more fun and more profitable in the Philippines. Ang Lucky Chinatown Mall ang kauna-unahang full-scale luxury shopping center sa Binondo, Manila. Ang mall na ito ay may 5 levels para sa shopping, dining at entertainment, kabilang na ang mga state-of-the-art na sinihan. Mula sa mall ay dumiretso si Pangulong Aquino sa pumping station sa Binondo, Maynila. Nakasama ng Pangulo sa kanyang inspeksyon si Manila Mayor Alfredo Lim at MMDA Chair Francis Tolentino. 20 minutong nanatili sa Binondo Pumping Station ang Pangulo kung saan nabigyan siya ni Chairman Tolentino ng briefing. Natuwa ang Pangulo dahil magandaan niya ang maintenance ng kagamitan doon kahit pa taong 1983 pa ito itinayo. Pero minungkahi niya na paigtingin ang paglilinis ng mga basura sa pumping stations. Napag-alaman ng Pangulo na 60% ng operasyon ng Binondo Pumping Station ay dahil sa basura. Kasunod nito, nagbigay ang Pangulo ng ilang direktiba. Kabilang dito ang pagdadagdag ng mga mechanical pumping station sa Metro Manila. Ayon kay Chairman Tolentino,
Sasabihin niya ito sa mga Metro Manila mayors na makakamiting niya alas 2 ng hapon ngayong araw. Sinabi rin ni Tolentino sa Pangulo na magsusumite sila ng proposal para sa karagdagang pumping stations. Napag-usapan din ang pagpapatupad sa buong Metro Manila ng waste segregation. Direktiba ng Pangulo na makipag-ugnayan ang mga lokal na pamahalaan sa Department of Science and Technology para matutunan ang tamang paghihiwalay at pagre-recycle ng mga basura. Minungkahi rin ng Pangulo na bumuo ng batas kung saan bibigyan ng penalty o parusa ang sinumang mahuhuling nagtatapon ng basura. At yan ang mga balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Elena Luna, live mula sa Malacanang.